Bumisita si Pangulo Aquino sa Giwan, Eastern Samar isang araw bago ang anibersaryo ng hagupit ng Bagyong Yolanda. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulong Aquino ang pagkilos ng pamahalaan para ibayo pang mailayo ang mga mamamayan sa banta ng kalamidad at iba pang sakuna. Nag-ikot at nag-inspeksyon din si Pangulong Aquino sa pamilihan at paaralan para makita ang pagbabago sa kabuhayan ng mga residente doon. Dagdag pa ni Pangulo Aquino, asahan ang tuluyang pagbangon ng lugar sa ilalim ng Comprehensive Master Plan on Rehabilitation at Recovery sa Yolanda-stricken areas. Nagulat si George Bandola mula sa Giwan, Eastern Samar, live. Cue mo ako, Jeff. Wala. Actually, sobra nga ang kasiyahan ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar dahil sa unti-unti nang nakikita yung mga pagbabagong ginawa ng pamahalaan at ng mga pribadong sektor isang taon matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda. At ilan nga sa mga pagbabagong nakikita dito po sa bayan ng Giwan sa papasok pa lamang ay ang paggawa ng maraming mga estruktura kabilang na ang kanilang public market, lalong-lalo na ang munisipyo na pinondohan ng DILG. Narito po ang ginawang pagbisita ng Pangulo kanina lamang dito po sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar. 32 pamilyang personal na binigyan ng Pangulong Aquino ng temporary shelter sa Barangay Cogon, Giyan, Eastern Samar. Nagkaloob din ang Pangulo ng counting supply para sa mga magsisimula sa kanilang bagong bahay, mga bigas, counting gamit at iba pa. Sinariwa ng Pangulo naging mahalagang hakbang ng pamahalaan para agad na tumugon sa mga nasalanta sa pamamagitan ng pagdadala ng mga first responders tulad ng mga pulis, sundalo, medical personnel at rescue units. At ang hamon para agad na linisin ang mga kalye sa nagtumbahang mga puno, poste ng kuryente, nawasak na tulay at landslides. Mga unang hakbang para makapasok ang mga tulong mula sa pribado at pampublikong organisasyon, bagay na hindi nakita ng mga kritiko ng Pangulo. Inilabas din ng Pangulo ang sama nito ng loob sa mga kritiko na nagsabing dapat na binigyan na lang daw ng tig-40,000 pisong bawat pamilyang apektado o may kabuuang 58.6 billion pesos. Masahanga rin daw ng Pangulo na bigyan sila ng pangmatagalang solusyon sa pabahay, kabuhayan at kaalaman para makaahon mula sa kahirapang idinulot ng kalamidad. Alinsunod sa layunin ng Build Back Better, nais ng Pangulo na mapagplanuhang maigi ang pagpapatayo ng Tacloban-Palo-Tanawan Road Dike na naglalayong maitaas at magsilbing dike ang mga coastal road at ang pagbabagong bihis ng Tacloban Airport mula sa pinag-aaralang bagong lokasyon nito. Ipinagpasalamat naman ni Giyan Mayor Christopher Gonzales ang pagbabalik ng Pangulo at pagsisigurong nasa maayos na estado na at direksyon ng pagbangon ng Giyan. Babayaran ng mga beneficiary ang temporary shelter at lupang kinatitirikan ng mga ito sa halagang 50 pesos bawat buwan sa loob ng 18 taon. Ipinaramdam ninyo na talagang hindi tayo nag-iisa sa pagsusulong ng buong bansa. Para banging malinaw po ang landas na ating tatahakin, nagbuo tayo ng tinatawag nating Yolanda Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan. Ang nilalaman po nito, detalyadong plano para sa implementasyon ng mga panandalian at pangmatagalang mga proyekto at programa mula 2014 hanggang 2016. Nakatutok ito sa ilang prioridad na aspeto. Una, siyempre, infrastruktura na masisiguro sa tuloy-tuloy na pagyabong ng ekonomiya sa mga apektadong komunidad. Pangalawa, tirahang hindi lang kompleto sa mga pangunahing pangangailangan, ngunit at pinakaimportante, malayo rin sa peligro. Pangatlo, kabuhayan, komersyo at negosyo. Panghuli, ang pagbibigay lakas at kakayahan sa mga komunidad na mas maging handa at matibay sa anumang sakunang magdaan. Mulat po tayo na hindi magiging madali ang ganap na pagsasakatuparan nito. Unang hakbang nga po rito ang inisyal na pag-aaral ng lokal na gobyerno sa lawak at saklaw ng proyekto sa kanilang nasasakupan upang epektibong isakatuparan ang plano. Sige, murahin na niyo ako, batikusin na niyo ako, pero palagay ko dapat ang gawain natin yung tama. Hindi na po maatim ng konsensya kung pabayaan na lang kayo. Hayaang maulit muli
maulit-ulit muli ang trahedya at sabing tapos na ang trabaho ko sa inyo. Kayo mga boss ko, hindi ko po yan masisikmurang gawin. Sa bawat pagkakataon po ng ating pagdedesisyon, konsensya, obligasyon at totoong serbisyo pa rin ang pinahiran natin. Para naman sa mga walang sawa pa rin binabati ko sa ating bawat kilos, ipagpapasa Diyos ko na lang po sila. Baka naman dumating ang araw, ipagkalooban sila ng dagdag na kaalaman at kabutihang loob ng poong may kapal na sila na po ay tumino. At ang nakikita nyo nga po mga kaibigan ay ang mga kababayan nating Giyananon. Ito po ay sa pagsisimula ng kanilang vigil matapos yung pinakahuling misa ngayong pong araw na ito. Ang vigil na ito po ay ang kanilang magiging pagsubaybay sa buong magdamag hanggang sa alas 2 mamayang madaling araw dahil sa ito nga pong bayan ng Giwan noong November 8 ng nakarang taon ang siyang pinakaunang bayan na tinamaan ng bagyong Yolanda pasado alas 2 ng madaling araw. Kung kaya't ito pong isinasagawa ngayon na vigil ay nagsimula na nga at nanilalahukan ng maraming mga kababayan natin na Giyananon. Kanya-kanyang mga barangay at lahat sila ay may mga sinding sulu o kandila bilang hudyat ng kanilang pagsubaybay at pakikisa na sa pag-asang hindi na muling mangyari pa ang mga itong kalamidad. Ang vigil na ito ay isang paghuhudyat na rin para sa isang tinatawag na Solidarity Night ng ating mga kababayan dito po sa Giwan sa Eastern Samar bilang pakikiisa na rin at pasasalamat para sa Poong May Kapal dahil na rin doon sa binigay na biyaya sa kabila ng mga kalamidad na dumating dito po sa bayan ng Giwan. Ang misa kanina ay bilang ay ginawa sa isang makeshift na simbahan sapagkat yung simbahan dito na aged almost 13th century pa nung nagawa ay talagang winasak nung nakalipas na bagyo. Bukas naman mga kaibigan dito pa rin po sa bayan ng Giwan, alas 8 ng umaga magkakaroon ng inauguration ng mga bagong resettlement area sa bayan ng Giwan bago ito formal na i-turn over sa ating mga mga kababayang nawalan ng tahanan ngunit mabibigyan ng mga panibagong buhay ngayon po dito sa pakikipagtulungan din ng LGU at ng national government na kanina nga'y pinamunuan ng Pangulong Benigno S. Aquino III. So yan po mga kaibigan ang ilan sa mga pangyayari na ongoing dito po sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Nakasama ko po sina June Basit, Jeff at Eddie Arellano at Logie Villaflor. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Maraming salamat George Bandola live mula sa Giwan, Eastern Samar.